Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyyah li ghairi natikina biha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasa Al-Wahdatut Thamina na tayo, the 8th chapter. So panahon na para lumalim na ng kakaunti ang inyong pag-aaral at makikita nyo na mapapadalas minsan ang nagpagsusulat natin, especially in verb. Bago tayo pumasok sa verb, sa chapter 8, nais kong balikan ang nakaraan nating mga verb. Remember, napaka-importante ang pag-aaral sa verb, magamitan, at medyo may kahirapan kung hindi natin ito napag-aaralan, lalo na kung sometimes hindi natin isinusulat. Kaya naman, magsisimula tayong magsusulat bago ang chapter 8 na ito. Ang verb form 1 noon, form 1. Mayroon tayong form 10 na verb. Form 1, form 2, form 3, up to form 10. But the roots is form 1. Bumabalik silang lahat sa form 1. Itong form 1 na ito, mabagal ako kasi rulings ito eh. Kapag nakalimutan nyo, balikan nyo ito. Itong form 1 na verb ay mayroon lamang 3 letra. Kapag nakita nyo ang verb 3 letra, that is a form 1. Either majhul, either ma'lum. Darating tayo siguro inshallah dyan, paliliwanag ko someday kung anong majhul and ma'lum. Now, pansamantalang nasa ma'lum tayo, not majhul. Yung the pattern of pu'ila. That is a majhul. But here, ma'lum in the pattern of 3 letters. The first letter is, binigyan ko ng pattern na fa kalima, ain kalima, and lam kalima. How many letters? 3. 3. Huwag natin bigyan yung ain kasi nag-iiba to. Kasi ang ain pwedeng kasra, pwedeng patha, pwedeng dhamma. So, kung ito ay patha, it became the pattern of fa'ala. Pwedeng fa'ula. Pwedeng fa'ila. Example of fa'ala is fataha and fa'ula, karuma, and the fa'ila is shariba. Lagay ko na rin ngayon yung subject natin. Amila from amalun, al-amalu from the roots of amila. So kung titignan ninyo, fa'ila, shariba, amila. From fa'ula, yung ain lang ang nag-iiba, yung gitna, ain kalima, ain kalima, or lam kalima. The other, they teach this pattern, the first radical, the second radical, and the third radical. But pag sinabing fa kalima, that is a first radical. Kapag sinabing ain kalima, that is the second radical. At kapag sinabing lam kalima, that is a third radical. They are same. Fa'ala, puro patha-patha, pattern, example, fataha. Puro patha. The pattern of fa'ula, karuma. Karuma, fa'ula. In the pattern of fa'ila, sya, riba, or amila.
Anong napansin nyo nag-iba? Yung ain kalima, the second radical. That is a form 1 verb. And this is a automatic past tense. Nagsisimula tayo, past tense. Okay? When you make into modaryon, anong gagawin natin? Ilalagay natin ang alamat, mudarya, alamatu mudarya. The sign of alamatu mudarya can be ya, ta, amsatul kata, and na. Okay? Nun, amsatul kata, ta, and ya. But palaging mauuna ang ya, at pag nag-conjugate tayo ng verb, palaging una ang huwa, humahum, hiya, humahul na, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, antunna, ana, nahnu. So, nauuna palaging huwa, either madi, pataha, he opened, binuksan niya. Okay? Meaning, nauunahang huwa. Even modaryon, anong gagawin ko pag modaryon? Remember in modaryon, we have a pattern of dalam kalima damma, daain kalima, either patha, damma, kasra. And the first radical is sukun. Okay, remember the pattern. This is past tense. Pang nakaraan. And this is the present tense. Anong ibig sabihin ng present tense? Pagkasalukuyang ginagawa. Past tense, tapos na. Halimbawa, uminom siya, tapos na yun. Uminom siya ng tubig. Tapos na ba yun? Tapos na. Eh kung sabihin kong umiinom siya, tapos na ba yun? Hindi, umiinom siya kasalukuyan. Yan yung present tense. So anong mangyayari? Sa past tense, kapag gagawin mong present tense, yung pakalima na may patha, gagawin mong sukun. The first radical or the pakalima. Daain kalima, pareha sila. Pwedeng magdamma, pwedeng magkasra, pwedeng magpatha. But dalam kalima, palaging damma. And then you may put the, palaging huwa, una ang ya. Then put patha. Why patha? Kapag ang letra ng verb, malinaw sana to. Dahan-dahan ako. Makinig lang kayo mabuti. Mag-e-enjoy kayo. Inshallah. Kapag ang verb ay mayroong 3 letra, 5, wala ko sinabing 4 ha. Kapag ang verb ay may 3 letra, 5 letra, 6, ang palaging sign lang niya ay patha. Nakuha nyo? Pero kapag ang verb ay mayroong 4 na letra, ang ya ay mayroong damma. Kapag 4 na letra ang verb. Mayroon tayong 4 na verb, 4 na letrang verb, form 2, form 3, form 4. Meaning the form 2, form 3, form 4, 4 na letra ang verb. That's why kapag ginawa niyong present tense, hindi patha ang lalagay niyo sa ya, kundi damma. Very good. Eh bakit dito fatha? Because this is a 3 letters. This is a 3 letters. So when you make, I repeat, when you make the ma'lum verb, 3 letters, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, either paula, paila, paala. Yung pakalima o first letter or first radical, make into sukun. And dalam kalima, yung last letter, third radical, make into lam with the damma. And then the gitna, pwedeng damma, pwedeng kasra, pwedeng patha. So what is the equal? Yaf, a, lu. Nakuha nyo? Yaf, a, lu equals like this. Nakuha nyo, brother. Yaf, a, lu. Fa'ala, fa'ala, yaf, a, lu. So, gaya ng sabi ko,
pwedeng ang kain kalima maging kasra, pwedeng maging damma, pwedeng maging fatha. Like for example, fataha. Anong gagawin ko sa first letter? Sukun. Anong lalagay kong alamat mudarya? Ya. And then, patadamma. Patadamma. Pata, because 3 letters. Yap. And then, hu. Dalam kalima damma. Ngayon, ang ain kalima, anong nakalagay? Fatha. Okay? Nakalagay yung fatha. Pero nakita niyo yung sign ha, pataha. Gagawa pa rin ako ng puro patha. Another example. Daraba. Hihit, pinalo niya. Hinampas niya. Pataha, binuksan niya. Binubuksan niya. I-open. Daraba, pinalo niya. Tapos na ba? Paano yung present tense? Pinapalo niya. Okay. So, paano ko gagawin yung daraba? Ano ang first kalima gagawin ko? Sukun. And then dalam kalima, daba? Damma. Very good. Now, yung gitna. It became ri. Then put the alamat mudarya, ya, yad, ri, bu. Anong nasa ain kalima? Kasra. Diba? Kasra. Nagiba ba? Yung lag kalima hindi nagiba. Damma. Pakalima, sukun. But the ain kalima, kasra, patha. Pero kung makikita nyo, patha-patha lahat yan. Isa pa. Katala. What's the meaning of katala? He killed. Pinatay niya. Pinatay niya. So, paano ko gagawin ito? The pakalima became sukun. And then the ta with the damma. Nakita nyo, damma naman. And dalam kalima, damma. And then I put ya, ikra'u, yaktulu, pinapatay niya. Kasalukuyan. So, nakita nyo yung ain kalima, damma. So, in mudaryun, very easy, form 1, the fa kalima make into sukun, dalam kalima make into damma, with the damma, the letter lam, the letter third radical, with the lam. But yung gitna, either damma, either the kasra, either the patha. Okay? Alhamdulillah. That is a form 1. Right. Sulat niyo, brother. Pag gusto niyo magtanong, sikapin niyo magtanong, don't be shy. Remember, dalawa ang hindi natututo sa Islam. Mahiyahing wala sa lugar at mapagmataas. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung hindi nyo naintindihan yung nakukuha, huwag kayong mahiya. Itanong nyo, kahit ulit-ulitin natin, kahit naka-video pa ito, no problem. Okay? Tanong nyo kapag hindi nyo alam. Ang gusto ko, matuto kayo. So, magdala kayo sa susunod ng mga notebook nyo dahil magsisimula na kayong magsusulat niyan dahil lumalalim na ang inyong pag-aaral. Okay? Fa'ala, fa'ula, fa'ila. Hindi yun. Dito naman, yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Yan, binigyan ka ko yung sample. Pataha yaftaku, daraba yadribu, katala yaktulu. May mga kompletong sample yan. Okay? I hope kung mapapabilis pagsusulat ninyo, mas mainam dahil para makarami tayo. Pero huwag kayong magsusulat habang nag-explain ako baka hindi nyo maintindihan o makuha.
So lahat ng verb, ganyan yan. Form 1, ha? Ma'lum. Remember, ma'lum. Lahat ganyan ang kanyang conjugation. Okay? Pare-pareho yan. Okay. But, of course, there is a 7 classification of situation ng verb. Ito ay mga sounds lang ito. Okay? Siyala, darating ang araw, malalaman nyo. Ito, sounds ito. Sounds verb ito. Nasa sounds verb tayo. May mga muda'af verb, may mga like na ganyan, mahmus, malalaman nyo yan, insyaAllah. Ito, sounds ito. Makikita nyo, puro kompleto. Wala siyang maksura, wala siyang alif, wala siyang amsatul kata, walang ganon. Yan na ang kanyang conjugation. Alam niyo ang pag-aaral sa ganyan, conjugation verb, dahan-dahan, hindi pwede ang biglahan. Malalagay kayo sa kahirapan kapag pinwersan yung mabilisan ng conjugation verb. Kasi merong nagtuturo, pag nag-aral talaga, makikita nyo, umpisa palang pokpok, conjugation verb na. Takbuhan ng mga estudyante. Someday, wala na, ubos sila. Ganun ang estilo sa pagtuturo nung una. Ba't kayo nowadays, binago nila? Maraming nagbago. Dahan-dahan ngayon. Lalo na yung mga grammar ngayon, ibang estilo. Grammar, dati puro pukpukan sa verb yun. Ngayon, hindi. Dati ang mubtada kabar sa grammar, hinuhuli nila, puro verb muna. Ngayon, hindi. Mubtada kabar dapat mauna. Tapos dahan-dahan sa mga verb. I hope make it quickly, brother. Inshallah. Para makarami tayo. Pero huwag kayong magsusulat habang nag-explain ako, ha? Huwag na huwag niyong gagawin yun. Except na lang, kung naiintindihan nyo na talaga, no problem. Dati si form 1, ha? Ma'lum, ha? Ma'lum. Ma'lum. Mag-enjoy na kayo mag-aral niyan. Kung sa impusa, puro salita, vocabulary lang, hindi. Unti-unti na kayong pumapasok sa mga grammar niyan. Can you imagine, may grammar na tayo sa pagtuturo ng ibang mga brother natin dito, meron pa kayo nasasagasaang grammar dito. Talagang matututo kayo ng gusto niyan. Hindi lang kayo nag-grammar dito, magsasalita rin kayo. Depende sa inyo. Kung talagang pagmamalasakitan yung mag-aral na matutong magsalita, nasa sa inyo yan. Kaya kailangan talagang palaging aral, practice. Kapag nagkita kayo, kayong nag-aaral, subukan yung mag-usap ng Arabic ayon sa napag-aralan ninyo. Kahit hindi yung paksa ninyo nakita kayo, subukan nyo yung mga napag-aralan nyo para manatili ito sa inyong puso't isipan at mapadali itong sabihin sa inyong mga bibig. Makasanayan, sabi nga ng mga matatanda, makasanayan nyo magsalita ng isang wika na pag madalas nyo itong sinasabi. Tulad ng batang sanggol na nagsimulang magsalita na hindi mo naintindihan dahil sa patuloy na nagsasalita, someday maiintindihan mo siya kahit balabaligtad ang kanyang sinasabi. But someday maitutuwid niya rin yung mga baligtad na mga salitang yan. Dahil yan sa practicing speech. Kailangan yon. Okay? Halintahaytom. Are you finished? Tapos na kayo? If you not yet finished, say lamma. Not yet. Lamma. Okay, lamma. Not yet. Unti-unti na kayo papasok sa mga rulings. Mag-enjoy kayo, wallahi. Dito lang, mag-enjoy kayo. May mga rulings dito. Nung nauna, may mga rulings, pero hindi ko kayo binanatan agad-agad doon. Nagsasalita lang ako, eto ganito, ganito. Siyempre, hindi nyo nakukuha yun. Sinasabi lang ni Ustad yung mga hindi nyo sinusulat. Umpisa lang yon. Okay? Pero ngayon, ayan na. Sinusulat na natin yung mga sinabi natin noon. Okay. Now, buburahin ko ito sa taas, sa ilalim ka na, Mer? Sa ilalim ka na? Bubura ako sa taas, ha? Past tense. Okay? Dito, hindi na natin bubura ito.
Lilipat ko lang dito kasi magdadagdag ako. This is our patterns. Form 1. Fa'ala. Fa'ala. Okay? Now in form 2. Form 2. Ma'lum. Mayroon tayong isang extra na katulad ng letra ng ain kalima. Ano man ang letra dito? Katulad niya ito. But make it to sukun. Like here. Paano natin babasa ito? Fa'ala. Okay, what equals? Bigyan natin ng double shadda. Ayan. Okay, pag may shadda, yung unang ain kalima, sukun. Fa'ala. Okay, example. Magbigay tayo ng example. Ito. Nakita nyo? Asan ang ain kalima? Ra. So, dapat double ra. Form 2. Ang una sukun, paano nyo babasahin? Darrasa. Darrasa. Anong ibig sabihin darrasa? Siya'y nagtuturo. Darrasa is study. But darrasa, siya'y nagtuturo na. Yung nag-aaral, nagtuturo na. Form 2. Darrasa. Okay? Darrasa, anong ibig sabihin? Tapos na, siya'y nagturo. Siya'y nagturo, he teach. Adding ed. But yung nagtuturo, yan ang gagawin natin. Remember the form 2. Only one pattern. Walang dhamma dito, walang kasra. Only fatha. Darraba. Darrasa. Ano pa? Tadribun. Saan nanggaling tadribun? Darraba. Tamrinun. Tamrinun, marrana. Di ba? Ganyan lang ang pattern ng form 2. Isa lang. At ang kanyang modaryon, burag na tamet. Tapos ka na? Okay. Lilipat ko yung present past tense niya. Ito yung past tense ngayon. Form 2 to past tense. Okay. Fi'lun madi. And this the present tense, fi'lun mudaryun. Ano yung kanina? Lam kalima, dhamma, di ba? Okay, yung ain, isa na lang dito. Bigyan natin ng ain isa at saka fa. Yan ang pattern niya. And then we put the alamotamudarya. Ano lalagay ko? Yayo. You. Why? 4 letters. 1, 2, 3, 4. How many letters darrasa? 4. Dalawang ra. Sukun and the ra with the fatha. Okay? Fa'ala. That's the pattern. Yung isa, pa'ala, paula, or pa'ila. But in form 2, only one pattern. Fa'ala. Darrasa. Marrana. Darraba. The mudaryun, make it to you because form letter. But wag niyong gagawin sukuning fa kalima. Yupa. Okay? Yupa. Remember, yupa. And then, pagsasamahin niyo ito, yupa, and then kasra. Change into kasra. Yupa, ilubat dalam kalima. Remember, this is the extra. This is the original fa'ala. What is the extra? Before the ain kalima, there's an extra ain sukun. Meaning katulad ng ain kalima. Ano man letra ito? Like here, ar, ra. Ra ang lalagay nyo. Okay? Ra. Mayroon siyang extra sukun na ra. What is the roots? Darasa. Okay? So, gagawin kong form 2, I put ra, sukun, became 2 ra, became shadda, darasa. Okay, malinaw? In the mudaryun, fa'ala, you, then fa, then pagsamahin nyo yung dalawang, yung ain kalima, tsaka yung extra.
And then put kasra. Yufa'ilu. Dalawang kalima, dama pa rin. Darrasa, o paano ngayon yung darrasa? Paano ko gagawin to? Put daya, papalitan ko ba yung da, sukun? Hindi, yuda. And then, anong papalit ko sa pata? Kasra. Remember, kapag nakita yung shadda sign na silalim, kasra yan. Kapag nasa taas, pata. Okay? Yudarri, su. Yes, ganun lang. Yudarrisu. Marrana, yumarrinu. Darraba, yudarribu. Di ba? Oh, nakuha niyo, brother? That is the only pattern of form 2. Padali ang form 2, di ba? Yan lang. Fa'ala, yufa'ilu. Wala nang ibang pattern. Sulat nyo. Form 2. Form 2 yan, ha? Ito yung pattern ng past tense. This is present tense. Anong pattern ng past tense? May extra tayong. Bibilugon ko yung extra sa original para makita nyo yung extra. Yan. Yan ang extra. Dagdag yan. Ha? Yan. Pa. Yan ang dagdag. So meaning naging 4 letters ang form 2. Yung original natin, paala, nadagdagan to, fa'ala. Okay? So 4 letters na. So alamat mudarya, you in the present tense. Why? Because 4 letters. Okay? Yufa'ilu. Palaging ganyan lang yan, ha? Hindi na mahirap yan. Darrasa, yudarrisu, darraba, yudarribu, marrana, yumarrinu. Diba? Palaging ganyan yan. Okay, Yakub. Okay, listen, brother. This is yung nakaraang forman, tapos na ako sa amruna, imperative verb, pautos, ha? Okay, dito tayo. Darrasa, yudarrisu. Paano natin gagawin itong amrun, pautos? We drop the alamatu mudarya, and then make it to sukun. Parang ganun dati. Okay? Darris. Bibigyan ko bang amsatul wasal, surgery? Hindi, nababasa ko yan eh. Kapag hindi lang nababasa, sukun ito, bibigyan natin. But here, hindi na pwede. Darris. Ano yung darris? Magturo ka. Teach. Okay? Alhamdulillah. Darrasa. Okay? Yudarrisu, darris. Darraba, yudarribu, darrib. Marrana, yumarinu, marrin. Ganyan lang yan. Palaging pare-pare patterns. Okay? This is past tense. Present tense. And imperative. Imperative tense. Pautos. Pag sinabing imperative, amrun, pautos. Daris, magturo ka. Lalaki yan, ha? Lalaki tayo. Okay? That is the example of form 2. Very easy. Pa'ala, sample, darrasa. Darraba. Pare-pares. Mudaryun, yung fa'ala, yufa'ilu. Yufa'ilu. Darrasa, yudarrisu. Darraba, yudarribu. Tandaan nyo. Marrana, yumarrinu. Kapag amrun, gawin nyo lang sukunang huli, and then tagalin nyo lang mudarya, tapos na. Yumarrinu, marrin. Darraba, yudarribu, darrib. Ganin lang kasimple yan. Yudarrisu, darris. Yudarrisu, darris. Ganun lang. Tanggalin nyo lang alamat mudarya, then lang kalima, make it sukun, finish the amrun. Ayos na, ganun lang yun. Okay? Inuutusan mo na siya, nag-uutos ka. But remember this for anta. Yung darrasa, yudarrisu, change into to darrisu. Remember? Because anta ito. Ichinyap ko lang ang new, but actually kailangan sa ginagamit dito to darrisu because of anta. Then drop the alamat madarya, then sukun, darris. Okay? To darrisu. At say form 2, ha? Hanggang form 3 lang tayo ngayon kasi tatamaan na natin sa lecture nito hanggang form 3. Form 4. No form 3. Wala tayong form 3. Pero bibigay ko ang pattern, tsaka pag nakasumpong tayong form 3, ipapakita ko ng verb. But wala pa tayong form 3 dito. Form 4 ang nakita ko sa lesson na ito. Form 2, form 4. At pag nag-aral kayo ng grammar, makikita nyo kahibaan ng mga
liwat ng mga yan. May mga dahilan kung bakit form 2, form 3, form 4, anong ibig sabihin, ba't nagkaroon ng form, malalaman nyo sa grammar, inshallah. Form 2, ma'lum. Ha? Remember na sa ma'lum tayo. This is the ma'lum. Baka gusto nyo yung isulat. Ma'lum. Okay? Ma'lum. That's the pattern of ma'lum. Yung pinakikita ko sa inyo, pattern niya na ma'lum at majhul. Narating tayo diyan, insyaAllah, majhul pattern. From form 1 to form 10 also, nagpapalit ang pattern. But nowadays, ma'lum. Madali lang form 2, no? Isang pattern lang siya. Napakadali niya. Lahat ng mga after the form 1, madali na. Form 1 lang talaga mahirap eh. Marami siyang masyadong conjugate, marami siyang masyadong ano ba tawag dito? Pag-iiba yun ng estilo. Hindi katulad to, isang estilo lang siya. Yung declination nito, isa lang. Yung form 1, medyo maraming declination. Maraming i'rab. Darasa he-teach siya, tapos na. Yadarisu, nagtuturo pa lang he-teaching. He-teaching or he-teach. Okay? Okay, finish? Last. Another verb, tatamaan natin sa chapter na ito. No form 3 muna. Form kasi ang tatamaan natin. Okay? Okay. Okay, dito naman tayo. Past tense. What is the pattern? Fa'ala. Form 3. Fa'ala. Okay, that is form 1. Form 1, di ba? Fa'ala. How to make it form 4? Sorry, form 4 pala tayo. No form 3 muna. Form 4. The pattern of form 3, ito muna. Tabi nyo muna. Tabi nyo muna. Fa-ala. Tabi nyo muna. Pattern yan ng form 3. Ano nadagdag? Fa, then ain, then la. Nadagdag yung extra alif. Pampahaba. Fa-ala. Di ba? Fa'ala, sa'ala, like that, like this. Sa'ala, kita yan? Sa'ala. Okay, darasa. Yung darasa, laging darasa. Okay, so tabi nyo muna to ha. Form 3 yan, form 3. It's a form 3 pattern. Nasa form tayo, walang tatamaan dito kasi sa chapter na ito. In form 4, what's the original form? Form 1, fa'ala. In form 4, you may add amsatul kata. And then make it to sukun the fa kalima, it became af'ala. Af'ala. Example, sukun fa kalima, sukun. Arsala. Nakuha nyo? Arsala. Okay. That is a form 4. Ano ni extra natin, Jacob?
Hamsatul kata from the pattern of fa'ala, hamsatul kata. May pata. But yung pakalima gagawin yung sukun. Af'ala. Isa rin ito, madali rin ito. Isang pattern din ito. Arsala. What's the meaning of arsala? He sent. Pinadala niya. Ha? Pinadala niya. Sino nakakaalam ng sura na nagpadalang ibon ng alasmantala? Al-Fil. Sino nakakalam? Anong umpisa ng suratul Fil? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala. And he sent. Wa arsala alayhim tayran ababil. At nagpadala siya sa kanila ng mga ibon na kumpul-kumpul. Maraming ibon. So meaning na arsala, he sent. Ipinadala niya. Okay? Past tense. What is the mudaryun? In the mudaryun, okay? Sukun fa. Sukun fa. And the ain kalima fatha. And the lam kalima damma again. Ilang letra yan, Jacob? 4. Anong lalagay ko? Yayo. You. Tatanggalin nyo yung hamsatul kata. Papatayin niyo siya. Kapag mudaryun, sumawawala siya, it became yuf'alu. Anong lalabasan niya? Here dito, af'ala. Nasa si form 4. Dito, yuf'alu. Yuf'alu. You know, yuf'alu. So, paano yung arsala ngayon? Pag gagawin mo dari, tatanggalin nyo to, it became yuf'ilu, ha? Yuf'ilu. Okay, af'ala, yuf'ilu. Arsala, yursilu. Okay, it became yursilu. He sends, pinapadala niya. Okay? So, yursilu. Arsala, yursilu. Aslama, yuslimu. Okay? Yuslimu. Okay. Now, what about the amrun? Siyempre, pupunta tayong ta. Huwag hindi na pupunta ta. Tatanggalin na lang natin to. Kahit naman ta to. Siyempre, anta. Tursilu. Anta eh. Okay? Tatanggalin natin ito and then make into sukun. So, tatanggalin ko na yung mudarya. Sukun na ito. And then, sin and then sukun. Mababasa ko? Anong gagawin ko? No, surgery. Babalik yung hamsatul kata. Remember, the form 4, ito lang ang amrun na may hamsatul kata. Kaya pag nakita nyo yung amrun may hamsatul kata, that is a form 4. Because babalik yung kanyang hamsatul kata in amrun. No surgery. Babalik siya. Kasi bakit siya bumalik? Wala na yung ya eh. Wala na yung ta. Wala na yung alamatu mudarya. Kahit nun, kahit hamsatul kata, wala na. So, babalik na siya. Kaya lang nawala ito dahil lumitaw si alamatu mudarya. Nung mawala na siya, dinrap natin sa amrun, babalik na siya. It became arsil. Ipadala mo. Arsil. Aslama, yuslimu, aslim. Okay? So, that is the amrun, present tense, and past tense. That is a form 4. Form 4. That's the pattern. Af'ala, arsala, af'ala, yuf'ilu. Arsala, yursilu. Aslama, yuslimu. Amrun. Yuslimu, yuslim, aslim. Yursilu, yursilu, arsil. Ganun lang eh. Yursilu, arsil. Okay, babalik nyo sa tulkata, arsil. That's it. That is the form 4. Very easy. Isa rin ang kanyang i'rab like the form 2. Wala muna tayong form 3. Lisulat nyo. Ito yung form 3 ha. Huwag tabi nyo lang to. This is a form 4. Tatama tayong form 4. Isa pa pala. Sorry. Makinig. But if you see na may dalawang letter na magkatulad, okay?
Yes, this, ain kalima and dalam kalima, magkatulad sila. Pagsamahin nyo sila. Like for example, okay, ahbaba. What is the mudaryon? Yuhbibu. What's the amrun? Ahbib. Pero tingnan natin. Kasi may kaibahan eh. Letter B, letter B. Nakita nyo? So kapag ang verb ay ganyan, gagawin nila ang B na double. At kukunin yung uli. Yung pata ng B, dahil nilagay ko dito, nag-isukon eh. Ibibigay nyo doon sa pakalima. Ha, it became ahabba. Anong roots? Ahbaba. Bakit ko ginawang ahabba? Kasi BB, pagsasamahin mo yan. And then yung anong sa ain kalima, bibigay nyo doon sa pakalima, it became, at sukon nito, pagsasamahin nyo, ahabba. He loved, he liked, he wished. What is ahabba? He loved, he liked. But the root is ahbaba, it became ahabba. What form is this ahabba? Hamsatul kata. Form from ahbaba. It became ahabba, it became, ano ito? Yuhbibu. Very good. Ito yung original niya. Yuhbibu. Arsala, yursilu. Ahbaba, yuhbibu. Ba't ginawa natin ganito eh? Ahabba. It became, drop natin yun, di ba? Mudaryon. Okay. Yuhbibu. Kunin natin yung roots. Ibibigay natin yung kasra sa age, sa ha, pakalima. And then pagsamahin natin yung dalawang B. Ano sign ng huli ng B? Dhamma. It became yuhibbu. Paano naging yuhibbu? Yuhbibu. Yung ain kalima na B, bigay natin yung kasra sa pakalima, yun na. Tapos naging sukun na siya, isama natin sa ba, it became yuhibbu. Ahabba, yuhibbu. But the root is ahbaba, yuhbibu. Okay, so it became ahabba, yuhibbu. Nakuha niyo, Brother Jacob? Binigay ko yung, sa amrun, binigay ko rin yung pata, ahbaba. It-game, ahabba. Dito, binigay ko naman yung kasra kasi yung ain eh. Binigay ko doon, yuhibbu. Okay, alhamdulillah. So, sulat niyo, brother. Mamaya, brother. Gagawin ko yan, mamaya. May dalawa kasing kamron yan eh. Gawin natin ang mamaya yan. Kape, brother? Alhamdulillah.
Okay? That is a past tense, present tense, ha? Magbibigay tayo ng amrun yan. Dalawa kasi yung amrun yan eh. Okay? So, ahbaba yuhibbu or ahabba yuhibbu. Kukuha tayo pareho past amrun sa dalawang yan. Okay, this is, tapos na. Ito yung isang forma niya, ahbaba. That's the root, so ahbaba yuhibbu. But because of there is a, they call this idgham, natutunaw yung isang letra na may haraka, isasama na lang doon. Magkakaroon ng shadda. Okay, so it became ahbaba yuhibbu became ahabba yuhibbu. Kita niyo ako. Sa akin. They call this verb muda'af verb. Yun ang sinasabi kong classification. They call this verb muda'af because there's a muda'af letter. But bakit ito ginawa ito? Meron kasi tayong tatamaan sa ating pag-aaralan. Kaya pinaliwanag ko lang. At exactly ito ang ginamit. Okay, now what about the amrun? The amrun, most of the time dito, gumagamit ang alas sa banal na Quran. Ahbaba yuhibbu, arsala yursilu arsil. So ahbaba yuhibbu ahbib. Madali, di ba? Here, the amrun is chop this and sukun, it became, balik natin yung hamzatul qata, it became ahbib. Eh paano dito? Yuhibbu. Sabihin natin tuhibbu because anta. Okay? Then drop. Drop. Ay, ito, anong gagawin ko? Sukun. Diba? Sukun. It became sukun. Meron pa bang haraka to? Dalawa? Wala na. O, balik ko muna yung hamzatul qata. Okay, balik muna natin yung hamzatul qata. Pababasa ko ba yung dulo? Dalawang sukun? No. Sarjari, pata, ahibba. Meaning, ahibba, mahalin mo, gustuin mo. Ahibba. So, madalas ito ang ginagamit, remember, because mas magandang bigkasin, magandang pakinggan. That's why in Quran, gumagamit ang alas matalan, muda'af amrun sa original form. But kung gusto nyong gamitin ito, yes, that's it. Ahabba yuhibbu, and then tuhibbu, drop the tu, and then sukun, dahil hindi mo basa yan, balik nyo yung hamzatul qata. Ahib. Hindi na mababasa. Sarjari, patha, not dhamma. Ahibba. Okay? Ahibba or ahbib. Arsala yursilu, arsil. Aslama yuslimu, aslim. Ahbaba yuhbibu, ahbib. Kung gusto nyo dito, amrun, mas mainam. Kesa doon. Dahil Quran, kapag muda'af, gumagamit siya in original form. Okay? That's it, brother, the amrun. Dalawang amrun. Okay? Ahibba or ahbib. Yuhbibu, ahabba, yuhbibu, tuhbibu, ahbib.
Or ahabba yuhibbu ahibba. That's it. Then papasok tayo sa ating hiwar, inshallah. Iftahul kutuba. Iftahul kutuba. Sanadabul ana ila al-wahdati thamina. We will go now to chapter 8. Al-unwanu fi hadhihi al-wahda. The title from this chapter is Al-amalu. Al-amalu. Okay, Al-Wahdatu Thamina, the 8th chapter, Al-Amalu. What is the meaning of Al-Amalu from Amila Ya'malu? Yung kanina, nailagay ko kanina, di ba? Amila Ya'malu, di ba? Form 1. Okay? Al-Amalu is the masdar of Amila Ya'malu. You may write. Amila, what is the roots? Amila ya'malu. Amila ya'malu. The meaning of amila, okay, to make. Okay, to make, to do, to act, to work, to perform. Pag sinabing to, yun ay he. Tuwa yun. He perform, he act. Kasi sa dictionary makikita nyo hindi he. To act, to perform, to do, to make. Meaning he make, he did. Okay, he did because past tense. He did, he act, he performed, he worked, he fabricated. Okay? But he worked tayo. Kasi al-amalu, the working. Ang trabaho. So, he worked. Tinrabaho niya, ginawa niya. That is a amila. What is ya'malu? The modarion of amila ya'malu. Mulam kalima damma and the pa kalima sukun ya'malu. Okay? Alhamdulillah. Now, the master is al-amalu. If you drop the amalun. Man amila amalan. What's the meaning of amila? Whoever act. Whoever act, man amila. Whoever act, or who make, who act, who perform. Amilan, a work, a deeds. Okay? Whoever, man amila amilan, what's man amila? Whoever perform. Whoever act. Whoever make. Whoever work, ng ano? Amilan. What's amilan? Pwedeng working. But siyempre, gawa naman ang gagamitin natin dito. Whoever act a deeds. Whoever act a deeds. Laysa alayhi amruna, fahuwa. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amala, laysa alayna, or laysa alayhi amruna, pahuwarat. Okay. What is al-amalu? The title. The working. Ang trabaho. The job. The job. Okay? Ang trabaho. Ang gawa. Ang performance. To carry out. He carry out. Pwede mo sabihin yan. Okay? That is the title of this chapter. Al-amalu, the job. Ang trabaho, the work. You may say the work, the performance, okay, the act. That is our title in this chapter 8. Now we will go to Al-Hiwar.
Al-Wahdatu Thamina or Thamina 2, the 8th chapter, Ad-Darsu Tsalitu wa Arbauna, the 43 lesson. Al-Hiwarul Awwal, after the Al-Ardu, the representation or display, Al-Hiwarul Awwal, ang unang dialogo o pag-uusap. Al-Hiwaru bayna Utsmana wa Aliin. Why Utsmana? After bayna, Zarb, Mudafilayki, Utsmana Diptot. Okay? Al-Hiwaru bayna Utsmana wa Aliin. The conversation sa pagitan ni Utsman at ni Ali. Utsman said to Ali, A'malu tabiban. Yan, o. Abila ya'malu. What's ana? Change A'malu. Anong ibig sabihin ng A'malu? Present tense to. Ako'y nagtatrabaho. Ako'y nagtatrabaho. I work as a doctor. I work as a doctor. Ako'y nagtatrabaho bilang isang doktor or tulad ng isang doktor o bilang isang doktor. That is the meaning of a'malu. May tanong ba yung verb? May tanong ba ang a'malu? Meron. So tabiban is maf'ulun bihi. A'malu tabiban, I work as a doctor. Sabi ni Utsman kay Ali, ako'y nagtatrabaho bilang isang doktor. Mada taf'alu? Sino yung anta dito? Hiya or anta? Anta. Mada taf'alu anta? So, anong ibig sabihin dito? What do you do? Or what do you work? Very good. What do you do or what do you work? You. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. What's the meaning? Mada ta'malu anta? What do you work? What do you do? Kapag babae, mada ta'malu became mada ta'malina anti. Okay? Mada ta'malina anti. Okay. So dahil tinanong niya si Ali, lalaki to, mada ta'malu anta. Ano ang trabaho mo o anong ginagawa mo? What do you work? What do you do? So said Ali, a'malu muhandisan. I work as a engineer. Ako'y nagtatrabaho bilang isang engineer. Now you know the meaning of a'malu, A'malu, ako'y nagtatrabaho. Anta, ta'malu, ikaw ay nagtatrabaho. Iya, ta'malu, siya nagtatrabaho. Huwa, ya'malu, siya nagtatrabaho. Ako'y nagtatrabaho. A'malu, kami nagtatrabaho. Na'malu. Okay? Alhamdulillah. Ano sabi ni Ali? A'malu muhandisan. Ako'y nagtatrabaho bilang isang engineer. Okay? I work as a engineer. Uthman said, Aina ta'malu. What's the meaning? Aina ta'malu. What's aina? Where? Ta'malu? Do you work? Very good. Saan ka nagtatrabaho? Sabi ni Uthman kay Ali. Sabi ni Ali, a'malu fi syarikatin. Okay? Walang al, no? Yes. A'malu fi syarikatin. Because no al, if there's a al, a'malu fi syarikati. But no al, a'malu fi syarikatin. What's the meaning of syarikatun? Company, kumpanya. A'malu fi syarikatin meaning I work in a company or ako'y nagtatrabaho sa isang kumpanya. Kumpanya, syarikatun. But because of fi, became syarikatin. Fi syarikatin. Yan ang impact ng fi. May pwersa siya, may power. Yung syarikatun, ginawa niyang syarikatin because of the harjar, the fi. Sabi ni Ali, a'malu fi syarikatin. Siya naman nagtanong kay Uthman, ayna ta'malu anta? Ayna ta'malu anta? Where do you work you? Saan ka nagtatrabaho? Ikaw. Okay? Anong sabi ni Uthman? A'malu fil mustashfa. A'malu fil mustashfa. Fi mustashfa. Mustashfa. After fi kasra. Nasaan yung kasra? Kanina fi syarikatin. O dito fil mustashfa, bakit walang kasra?
Because if you see the noun, kapag nakita nyo ang noun there sa alif maksura, or either alif mamduda, for elongation 2 count, mustasfa. This is a mabni, fix, hindi nyo pwedeng galawin. Pero this ay consider kasra because of P. Pero hindi nyo pwedeng gawin itong mustaspayi, hindi pwede. Only mustaspa. What is mustaspa? Siguradong alam ni Abdul Jabbar to. Ano mustaspa, brother? Hospital, ha? Ay, kasaysayan sa hospital to, eh. Narinig ko na kasaysayan sa hospital ni Abdul Jabbar, eh. Alhamdulillah. So, malupil mustaspa. What's the meaning? Mamana? I work in the hospital. Ako'y nagtatrabaho sa hospital. Mustaspa is hospital. And then Ali said, come. What's come? After come, the noun became mansub, indefinite, singular. But you can translate into plural. Pwede nyo i-translate into plural. But wag kayong gagamit plural. If you say come, dapat singular, and then an, indefinite. Okay? Kam sa'atan. What's the meaning of kam sa'atan? How many hours? Ilang oras? How many hours? Ilang oras? Okay? Ta'malu fil yawm. Ilang oras kang nagtatrabaho sa loob ng isang araw? How many hours do you work in that day? Sabi niya kay Uthman. Siyempre, tatrabaho sila eh. Sabi niya, kam sa'atan ta'malu fil yawm. Ilang oras kang nagtatrabaho sa loob ng isang araw? Uthman said, tita nyo ito hindi na una yung nakaraan na una yung sa'ata. Kasi bakit? Dito hindi naman kasi sasabihin niyang 7 o'clock. Sasabihin niya, 7 oras, 8 oras, 9 na oras. So, uunahin niyo muna yung number before the sa atin. Kapag meron sa atin, this ay plural. Kung 3 to 10, kailangan masculine. Because sa atin is the singular. Sa atin is plural. This is a feminine. So, the number 3 to 10 is masculine. Okay, but remember, after a'malu, mafulun, VE, ending fatha. Okay? A'malu, sabi niya, a'malu tamaniya. What's tamaniya? 8. Then hours? Sa atin. A'malu tamaniya sa atin. Filyawn. Ako'y nagtatrabaho ng 8 oras sa isang araw o sa loob ng isang araw. I work 8 hours in the day. I work 8 hours in the day. Sabi ni Uthman, ay siya naman nagtanong kay Ali, wakam sa'atan ta'malu anta. Kapag babae, wakam sa'atan ta'malina anti. Okay? Okay, sabi ni Uthman kay Ali, wakam sa'atan, and how many hours at ilang oras ta'malu anta? Ka nagtatrabaho, at ilang oras ka nagtatrabaho, ikaw, how many hours do you work? You. Antay sa emphasize. Okay, ano sagot? A'malu saba'a. Why saba'a mansub, Amir? Why saba'a mansub? Because after a'malu, because a'malu is verb na may patanong. A'malu kayo nagtatrabaho ng ano? Saba'a. And then masculine, sa atin is feminine. Sa atin is sounds feminine plurals. This is a sounds feminine plural. Jama'a muannas salim. Okay? So, ilang oras siya nagtatrabaho? 7. Yung isa, 8. Tamaniya sa atin. Yung isa, saba'a sa atin. And then sabi ni Uthman, al-tuhibbu. What is the root? Ahbaba yuhbibu. It became uhibbu anta. Tuhibbu. Why 2? Because this is a 4 letters from ahbaba. Yuhbibu. It became ahabba, yuhibbu, tuhibbu. What's the meaning of tuhibbu? Do you like? Do you love? Okay, may tanong ba? Yes, yung hal. Nagtatanong siya. If there's a hal, nagtatanong siya, hal tuhibbu a'malaka? What is that? Why ma'amala? Because of mapulun, vihi. Al tuhibbu a'malaka? What's the meaning? Do you love Do you like? Do you love? your work? Your work. Mahal mo ba yung trabaho mo? Gusto mo ba? Do you like your work? Gusto mo ba yung trabaho mo? What is the answer?
Naam, kapag sinabi mong ako, tuhibbo became uhibbo. Change the two into hamzatul kata, but also damma, because 4 letter. Uhibbo. Ano ibig sabihin ng uhibbo? O paano siya sabihin, mahal ko ang Allah? Uhibbul laha mapulun bihi. O paano siya sabihin, mahal ko ang sugo? Uhibbur rasulal. O sugo ng Allah. Rasulallahi. Uhibbu the messenger of Allah. I love the messenger of Allah. Uhibbu rasulallahi. Kaya madaling magsalita ng Arabic, mag-memorize, madali. Bakit? Marunong kayong grammar, marunong pa kayo sa mga Arabic. Okay, madali ang madali magsalita ng Arabic, matuto, mag-memorize kapag kayo ay nag-aral ng grammar. Maniwala kayo sa hindi. Isang sagasa nyo lang. Katulad nito, isang sagasa lang natin dito, almost naintindihan nyo, kaya nyo kwento mag-isa to, ulitin nyo, kaya nyo to. Ganyan kabilis mag-memorize kapag naintindihan mo ang Arabic words, Arabic language, especially Arabic grammars. Al-tuhibbu amalaka? Do you like your work? Kaya paano kung babae ito? Al-tuhibbina. Al-tuhibbina? Amalika. Malaki. Al-tuhibbu amalaka? Babae. Al-tuhibbina amalaki? Yan. Ki is babae, ka is lalaki. Okay? Alhamdulillah. Ano sagot niya? Naam. Uhibbu amali. This is say amalay. Uhibbu amalay. But hindi match ng pata ang ya, pata change into kasra. Like for example, my brother, ako'y. Tama? Ako'y. But hindi match ng ya ang dhamma, change into kasra. Kapag hindi match ng dhamma, ang pata dhamma, because ang kanyang partner ay kasra, change into kasra. But actually, this is amalay. Uhibbu amalay. Because mapulong bihi. But hindi niya match ang pata, change into kasra, para magdaling bigkasin, magandang pakinggan. Uhibbu amali. What's the meaning of uhibbu amali? I love my work. Okay. Sabi ni Utsman naman siya rin, ana uhibbu amali aidan. What's aidan? Rin. Okay, ako rin. Ganun yun. Ana uhibbu amali aidan, meaning ako rin. Mahal ko ang trabaho ko o gusto ko ang trabaho ko. Okay? Ilang oras na yan, Dawad? 1 hour, 8 minutes. 8 minutes? Okay, we will stop here. We will continue it insyaAllah on the next day. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pag-aralan nyo kapag sinulat ko dyan, importante yan. Allah